ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang magandang hapon sa inyo lahat, mga kabayan. Mapagpalayang hapon po. Muli na naman pong sisingkaw ang inyong Rapidista Rapido Alan Season. Special edition, mga kaibigan, ng ating palatuntunan. Ngayong hapon, kasama ko po si Board Member VC Ventanilla ng 3rd District dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Bibigyan muna natin ng pagkakataon para bumati ho ang ating board member. Board member, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Brother Alan. Gusto kong batiin ang ating mga kababayan sa ikatlong distrito ng Pangasinan. Sa siyudad ng San Carlos, bayan ng Malasiki, bayan ng Bayambang, bayan ng Calasiao, bayan ng Santa Barbara, and bayan ng Mapandan. Alright. Board member, ngayong hapon siguro ito na ho yung panahon para atin hong kausapin ng ating mga kababayan, lalo yung mga distrito ho ninyo. Kayo ho ay bumabalik bilang board member sa ikatlong distrito. Kung hahanapan po kayo ng accomplishment ng inyong mga kadistrito, ano ang po pwede ho ninyong ipagmalaki sa kanila? Actually, Brother Alan, tayo naman kasi marami tayong masasabi na nagawa at ginagawa pa. Tayo rin yung tao na hindi natin pinangangalandakan. Sabi nga nila, less kumbaga more on actions, hindi tayo masyadong nagsasalita ng mga, or hindi natin kumbaga pinagmamalaki kung ano man yung nagawa nating serbisyo sa ating mga constituents. So masasabi ko lang siguro, siguro ang magsasalita para dyan is yung mga tao na ating natulungan, sa mga tao na ating pinagsisilbihan. Walang iba kundi ang aking mga kababayan sa ikatlong distrito ng Pangasinan. Meron ho kayong mga nakasalansan na programa, di ho ba, board member? Kasama ho ata dyan, mayroon kayong scholarship program dyan sa distrito ho ninyo. So, kumusta naman ho ang aspetong scholarship? Actually, napakagandang tanong yan, Brother Alan. But before anything else, gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan na ang trabaho po ng board member ay isang legislator. Although, may mga inisyatibo tayong mga ginagawa, gaya nga yan, mayroon tayong scholarship program na kung saan may mga nailalapit natin sa ating mga kaibigan. For example, sa grade 11, actually nasa pangalawang taon na po tayo na kung saan
kasama po natin dyan ang nakipag-MOA tayo sa La Salette School na kung saan pag nagtapos ng grade 12 ang isang mag-aaral at na-maintain niya yung grades niya mataas, malaki po ang chance niya na maging scholar ng De La Salle University. And aside from that, nung nakaraang taon, dahil duman tayo sa pandemya, nakita natin na talagang marami sa ating mga college students ang medyo talagang kailangan tulungan. So, nailapit natin sa mga kaibigan na kung saan nakapagbigay tayo ng 5,000 pesos na educational assistance. Gaya ng, okay lang, banggitin? Gaya sige ng lang po. Abono Party List, gaya ng office ni Senator Pia Cayetano through Vice Governor Mark Lambino. So, yun yung mga inisyatibo na ginawa natin para makatugon tayo sa mga hinaing ng ating mga estudyante. So, ngayon, may coordination din tayo sa TESDA na kung saan ay naka-request ulit tayo ng tulong sa abono ulit, abono party list na kung saan may 300 plus na scholars sa TESDA. Yun po yung ina-arrange namin para at least makapag-aral ng 2 linggo ang isang tao. At least pwede na siyang magkaroon agad pwede na niyang may-apply kung ano yung natutunan, gaya ng yung baking, gaya nung sa welding, so massage or manicure. So yan yung mga basic na kung saan madaling matutunan, at the same time madali ring may apply para magkaroon ka agad ng immediate na trabaho. May school board ang provincial government. Kayo ho ba sa distrito ay nabibiyaan? Honestly speaking, nung hindi pa kuha ng politika, nagkaroon din tayo nakatanggap din tayo ng pondo dyan na yun nga, yung sa SEF. Kaya lang, sad to say na 1.5 year lang. Pero nung 2021 hanggang ngayon ay wala na tayo. But wala tayong pondo. But anyway, tayo naman, dahil sumusuporta tayo sa sektor ng edukasyon, so ang ginagawa natin, pag may mga request ang ating mga teachers, mga principal, especially ito nga yung pagdating ng Mayo, ano bang tawag dito? Yung kung saan piniprepare nila yung kanilang mga school. So at least in a little way nakakapagbigay tayo ng mga pintura. Pero nung kasagsagan ng pandemya na kung saan naka-online ng mga bata, mga estudyante, ay nagbigay tayo ng mga printers, nagbigay tayo ng mga coupon ban in support doon sa pangangailangan ng mga schools. I see. Mabuti naman kung ganun board member. Ano ho? Alam naman ho natin na nasa legislative aspect ang isang board member. Hindi ho ba ganun? Pero sinasabayan nyo lamang ho ng serbisyo physical sa ating mga kababayan. Yun hong ginagawa ho ninyo. Nagpapaluwal ho kayo ng sarili ninyong pera para matulungan ang inyong mga distrito? Yun po. Actually, ginagawa na natin yan nung tayo pa ay naging konsehal pa ng siyudad ng San Carlos. Kasi tayo rin po ay galing din sa hirap. It so happen na tayo po ay nagpursigi sa buhay. So, parang binabalik lang natin yung blessing sa ating mga kababayan. And malaking bagay po sa akin kasi na narating ko ang aking posisyon ngayon bilang board member dahil sa suporta, tulong, at pagmamahal ng aking mga kababayan. So, and at the same time, para sa akin kasi ang pera ay secondary lang yan. Hindi naman natin yan madadala. Kung lahat naman ng tao ay darating din sa punto
na mawawala sa mundo. Pero sabi nga nila, hindi kasi matatawaran yung pag nabigyan mo ng tulong, kasiyahan ng isang tao. So, para sa akin, parang yung pagtulong at sa kapwa ay parang pagsisirbi na rin sa puong may kapal. Tama ho. Anyway, mga kaibigan, magbabalik po kami sa ilang saglit lamang ho ni Board Member VC Ventanilla, mga kaibigan. At marami po tayong pag-uusapan. Ano kaya ang plano nila sa kanilang pagbabalik dito sa Provincial Board ng lalawigan ng Pangasinan. Unang ano lamang po ito, mga kaibigan, unang termino lamang po ni Board Member VC Ventanilla. At siya ho ang nanguna doon sa nakarang eleksyon, mga kaibigan. Bawat distrito, we got 6 districts dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Kada distrito ay may 2 board member, mga kaibigan, na nagre-representa sa provincial board. So siya ho yung nanguna doon sa mga lumaban ho na mga board members dyan ho sa ikatlong distrito ng ating lalawigan. I will be right back. Stand by. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubahan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Ang tunay na lingkod ng bayan ay may malasakit sa kanyang nasasakupan. Anumang antas sa buhay, pantay-pantay ang trato at pagmamahal. Tulad ni Mayor Julius Ramos ng Santa Maria, Pangasinan. Tinututukan ko ang sektor ng agrikultura. Nagre-request tayo ng mga makinarya sa National Irrigation Administration at sa Department of Agriculture, mga makina ng patubig at saka mga daluyan ng tubig para lalong mapagbuti ang pagsasaka dito sa Santa Maria, para naman matulungan natin ang mga mahihirap natin magsasaka. Gusto ko ring ibalik ang pagtatanim ng tabako dito na dating malakas na industriya sa sektor ng pagsasaka, ang pagtatanim ng tabako, kasi malaking tulong sa mga magsasaka yung excise tax na nanggagaling sa tabako. Nakipag-usap na rin ako sa National Tobacco Administration. Handa po nating pondohan yung subsidy na ibibigay sa mga magsasaka para lalo nilang sipagan ang pagtatanim ng tabako, para nang sa ganon lumaki ang excise tax, at sinisiguro ko naman sa mga magsasaka na magtatanim ng tabako na ibabalik natin sa kanila yung excise tax na pinagpaguran din nila. Kung sa mga kagabitan ang ating pag-uusapan, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng assistance ng National Irrigation Administration sa pamumuno na ngayon ni Engineer De Vera. Nakikipag-ugnayan po tayo palagi sa kanya. Sa katunayan nga, sinisimulan na ang proyekto ng NIA na pagandahin ang daluyan ng tubig ng irigasyon dito sa Santa Maria, para nang sa ganon maayos na maikalat ang tubig na pakikinabangan ng mga magsasaka sa mga sakahang kanilang tinatrabaho. Asahan ng pagpapatuloy ng tapat na serbisyo. Basta Ramos, ayos!
Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sina Itay at Inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit. Serbisyo sa bayan. IWRR. Umapay bulog worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Balik ho tayo mga kaibigan sa ating home program. Magandang hapon, Captain Donald Feliciano Viray. Compadre, magandang hapon sa iyo. At ganoon din si Maria Rubilin Agsalud Ramos. Hello Sir BM Ventanilla, sabi niya, and Sir Rapido. Now, kasama ho natin ang Secretary General ng National PTA Philippines, si Lito Sinieto. Kalito, magandang hapon sa iyo. Yes, Ka-Alan, good afternoon. At isang karangalan na mapasama sa inyong programa, lalo na ang National PTA Philippines po ang ating nire-represent sa ngayon. At on behalf of our President, Willie Rodriguez, na on the way to Manila after yung seminar ng Caloocan City Federated PTA na nagkaroon sila ng seminar sa Baguio para susugin yung ating students handbook. So, supposed to be kasama pa sila kaya lang dumiretso na Manila kasi medyo pagod na rin. Ilang days sila sa Baguio. Alright. Bueno, napakalaman ko kayo ho'y taga-Kalasyaw. Yes po. 3rd District. 3rd District. Tama-tama. Hindi ko inaasahan na darating kayo rito. Guess ko ho, ang board member ninyo sa 3rd District, si board member VC Ventanilla. Opo, actually, si ating board member, VC Ventanilla, ay ating kilala for the last about 3 or 4 years. Kasama pa natin. Kasi ako rin po ay sa aming parokya, Our Lady of Fatima Parish sa Binalawan. Ako rin po ang PPC President or ngayon yung overall coordinator. So, every time meron tayong fiesta. Tinatanong ko siya, ano ang nagawa mo sa 3rd District in 3 years? Pandemya, dalawang to. Actually, wrong timing sa lahat ng mga bagong opisyal para magpakita sana ng kanilang trabaho. Very wrong timing kasi nagkaroon ng pandemya ng 2 taon. Pero sa kabila niyan, siguro naman yung iba nakagawa rin ng kagandahan. Ang isang Vice Ventanilla na board member, ano ang nagawa sa 3rd District? Yun po, sa aming Dinalawan. Actually, hindi pa siya board member. Kundi, naimbita na namin siya sa aming piyesta. Pag sinabi mong, hindi pa busy nun Sir, sa tawag namin, isang banda, sabi namin. In a very minute, talagang may appoint nila siya, tinatawagan na isang banda na mag-entertain sa aming piyesta. Isang gabi po, nakalan sa kanila. Talagang ganun po. Yearly before pa yun, before the pandemic. Lalo na nung pandemic na, hindi natin talaga na dire-diretso pa rin. Although we have a pandemic, nire-request namin sa kanila, they give us financial assistance para
may sakuparan yung aming mga fiesta with regards to pandemic. Hindi lang po yun. May mga sinamahan din po ako na hospital yung ama. Opo. At pinutang ko sila doon ng Monday. Sabi niya, Wednesday, bigay ko yung tulong ko, sabi niya. So bumalik po kami. Agad-agad, 5,000 pesos binigay. Oh, wow. So that is not a praise because he is sitting in front of you. Hindi po. This is coincidence po. Ah. Actually, coincidence. Hindi ko alam na meron sila. Actually, ang kasama ko talaga si Sir Willie. Nakita nga kami eh. So, it's what a coincidence talaga. Na time ko, ako ilan po rin sinamahan ko talaga. Na hindi lang namin kaparokya. That is, taga-Pugo yun. Pugo. Na ang parents niya nasa hospital, Villaflor. Hindi na sinabi. Tinanong kung bakit nasa Villaflor. Pag sinabing Villaflor, sir, talagang may kaya. Pero because of emergency, doon po naitakbo yung kanyang father. So, agad-agad, by Wednesday, umaga yun. Hindi pa nagpipasata. Binigyan yung 5,000 pesos assistance. Sa mga tinuran ho ninyo, Sir Lito, para nyo nang sinasabing dapat itong ibalik sa provincial board. Itong si board member BC Ventanilla. Hindi lang po maging bumalik. Yung manitili po silang number 1. Kasi number 1 sila eh. So sana may balik natin as number 1 ulit na board member. Kasi hindi katulad ng iba na na-elect mo na, punta ka ng sangguniang palalawigan, dalhin mo yung resolution mo doon, bibigay mo yung staff, tatawagin mo yung staff. After 3-4 tawag, wala na, hindi mo na mapunta yung cellphone number. Yung mga experience mo natin, kasi naging PD-rated din ako eh. Sa Calasiao, and then sa secretary din sa Division PD-rated PTA. So, yun mga experience natin sa mga ibang board member. Talagang dalhin mo yung resolution mo, amagin, o refer to drawer at tawag namin. Yun. Pero sa kanila, dalhin mo lang personally doon sa kanilang bahay. Yun ang office nila ngayon. Oras mismo. Pag sinabing araw, balikan mo yun sigurado. Mayroong ibibigay sa'yo. Kung aspeto education, ano ang po pwede ho ninyong hiritin para mabago sa pamamagitan ng isang resolusyon patungo sa provincial board? Yun po kasi, ang ating PTA, kasi PTA, I'm speaking of PTA kasi yung experience ko rin, niya ko, na kung pwede, pag-nakon natin, meron tayong resolution, sana bigyan bigyan agad ng tugon. Kasi ang PTA kasi, katulad ko, karamihan, umuhugot kami sa sarili naming bulsa. From pamasahe, sa mga projects, ganun po. Kasi yung presidente rin, hindi pwedeng umasa ka sa pondo ng PTA. Kasi kinuha mo yung sa magulang eh. Hindi mo sila compulsory kung hindi voluntary. Although it was approved during General Assembly, hindi mo sabihin sa parents, kailangan bigay mo. Ganon, hindi. It is actually voluntary. Talaga. So yun ang gusto ko sana. Nandiyan din si ating mahal na board member na talaga namang wala tayong masabi. Talagang, yung sana kung mayroon tayong mga board solutions na kailangan ng PTA, bigyan tugon agad. Ano hong pwede itugon ho ninyo sa mga tinuran ho ni Ginoong Sinyeto, sir, board member? Siguro itong yung new set ng ating mga provincial board members, dahil sa ngayon kasi ang nangyari, the rule of majority, so wala tayong hinahawakan na committee. So siguro pag nakabalik ako bilang board member ng ikatlong distrito, siguro hilingin natin makuha yung Committee on Education para at least once and for all ay madrisan natin kung ano man yung mga magagandang rekomendasyon ng PTA. Dahil ako rin, naging PTA president din ako ng mga schools. So may mga legislative measures din na pwede nating i-propose sa probinsya para makatulong po. Board member, pati pamimigay ho ng mga monoblocks and others, yan ho ay nanggagaling ho ba sa bulsa ho ninyo? Actually,
Yung mga, nung nauna, malaking bagay ang tulong din ng provincial government nung mayroon pa tayong pondo. Pero sa ngayon, yun nga, dahil may bagong ruling ang COA kasi yun nga, legislator kami, so we are not allowed to sign PR o mga purchases. So, ang ginagawa ko, since engaged tayo din sa construction, yan ang negosyo natin kasi, construction. So, kung may mga, doon sa profit natin, kumukuha tayo ng parang part of it, na kung saan yung mga requests ng ating mga kababayan, especially yung mga organisasyon, mga barangay council, farmers, PTA, schools. Actually, hindi naman natin agad-agad din na ibibigay. Siyempre, nagbabase nga tayo sa ano natin, sa income sa ating mga ginagawang proyekto. But anyway, yun nga, napakalaking bagay din talaga na katulungan mo yung probinsya pagdating sa mga ganyan. So, pero gayon pa man, still commitment is commitment. Siyempre pag naipangako mo yan, ako naman yung tao na may word of honor kasi. Pag sinabi kong, sige, magbibigay ako ng ganito, as proven by Brother Lito, Sinyeto, kasi tayo yung leader na may isang salita. And I do believe na yun ang hinahanap natin sa mga leaders natin dito sa probinsya. Yung may isang salita na kayang gawin kung ano man yung naipangako. Dahil alam naman natin, eleksyon, maraming pangako yan. Pero at least tayo po ay subok na. Kung ano man po yung ating naipangako ay tinutupad natin. Ginagawa na yun. Dahil ako po ay may word of honor. Okay. Nag-subside na itong COVID-19. Haharapin na ho natin ang face-to-face classes, face-to-face mga tanggapan, at iba pa. Ano ho ang nakasalansan ngayon sa provincial board na usapin tungkol ho dyan? So far as of this moment, kasi nasa level 1 na tayo, no? Apo. So, siguro may mga plano rin ang ating provincial government na mga measures para at least sa ganang inyo, hindi ho ninyo kukontrahin sa ngayon? Sasang-ayon na ho ba kayo na magkaroon ng face-to-face? Kwan naman magbabase naman tayo sa recommendation ng IETF. Kung talagang pwede na tayong mag face-to-face, so why not? Kasi alam mo, Brother Alan, napakahirap yung sitwasyon ng mga estudyante, yung mga bata. Ibang-iba talaga yung face-to-face. Sa katunayan, kung may yung mga lugar na wala namang positive cases, bakit hindi na lang ng face-to-face yan? I-recommend for face-to-face. Kasi iba klase pa rin yung nag-aaral, yung mga estudyante na as in face-to-face. Nais ko itanong din ho yan kay Secretary General ng NPTA Philippines, kay Calito Sinyeto. Sapagkat ang concern ho ninyo ay ang mga kabataan din, yung mga magulang. Ano ho ba ang napag-uusapan ho ninyo sa PTA? Pabor ho ba kayo na magkaroon na ng face-to-face o kailangan pampalipasin ng another year o ano? Actually, kaalam, yung noong pa man, nung kasagsagan nating pandemic, nagmi-meeting po kami talaga na talagang kung pwede, magkaroon ng face-to-face. Pero, yun nga po, sa ngayon, alam ko, pag elementaries, ang isang classroom is good for 16 students. Pag sa high school naman is 20 per session. So I think it's 7 to 12, 7 o'clock in the morning, and then 12 o'clock noon, yung kanilang klase. Noon pa man, nung ako in interview ni
Canole de Castro din, 3 times din. Na sabi ko sa kanila, during that time ng pandemic, meron tayong isolation. Yun, and then isolation, and then may check-up ang ating estudyante. Kasi, unang-una, during that time, sana, before the classes, ma-check up yung estudyante, and then after that, ma-check up din. And then may mga disinfectant, saan may disinfectant din sa school. Kasi, hindi natin masabi yung virus kasi. So, yun ang sinabi ko noon sa kanila na merong check-up ang estudyante and then may itong disinfectant din. Now, sa ngayon, yun nga po, dinig ko is 16 sa elementary students and then 20. Pero meron pa rin mga parents na agam-agam na talagang magkaroon ng face-to-face. May agam-agam pa rin. Yung iba. Kasi po, ngayon lang ako nakakita during itong modules type. Wala pong grado nakakakuha ng below 90 ng estudyante. Puro 90 up or 80 plus 85 up. Walang bumababa ng 85, ganon. Ang grades ngayon. So, yun. At saka, tama rin po. Kailangan din po ng ating, ating butihing board member. Kailangan na po magkaroon ng face-to-face. Minsan, board member, mas nakikita ko, maganda ata yung walang face-to-face. Nababawasan ng reklamo sa mga teachers. Doon sa distrito ho ninyo, wala na ho ba doon lumalapit sa inyo about pangaharas ng mga teachers sa mga eskwela or vice versa? Parents harassing teachers? Wala ho bang ganun na dumarating sa tanggapan ho ninyo? So far, wala naman po. Wala naman. So, maganda yung sitwasyon dyan sa 3rd District. So, ibig sabihin, kasi karamihan, ang sumbong sa PTA, ganun ho, ang problema. Sa ngayon kasi, maganda rin yung sistema sa ating Pangasinan Mon kasi ang modules binibigay 1 month na nasa bahay sila. Ibigay ngayon, and then after 3 weeks or 1 month, ibabalik mo yung answer sheets sa one. Or kaya yung mga iba, through digital form or virtual form, ipapadala sa messenger ng estudyante yung mga modules and summative test na. So, pag virtual ka, weekly, ibibigay sila ng Monday, and then isisend mo through personal messenger ng teacher ng Friday. And then by that time, chichikan nila yung pinadala mo answer sheets through PM, chichikan. At the same time, makikita na ng parents kung anong score ng estudyante. Yun po yung virtual and digital. Yun naman sa modular, yearly, monthly po ang retrieval and submission of answer sheets and summative test. Okay. Board member, ang sabi ho nila, hindi nyo dapat tulungan ang mga teachers or eskwelahan, DepEd, sapagkat meron namang sariling malaking pondo ang Department of Education. How would you react on that? Actually, tama po yun. May MOE ang mga schools. Pero, hindi po yun sapat. May mga nakakausap nga tayo mga teachers or mga principals na kung minsan ay nag-aabono pa sila. So, tayo naman bilang isang lingkod ng bayan, syempre, naintindihan natin kung ano yung pangangailangan. Kaya, ako naman, as long as kaya natin yung request nila or hindi naman sila nagdidiman kung magkano yung pwede nating itulong ay okay lang. So, sa akin okay lang yun. Kaya lang, hindi naman syempre lahat, hindi naman natin masisirin yung iba dahil yan ang parang reference or basis nila na yun nga, may pondo ang DepEd. Pero how come na kailangan pa nilang mag-solicit or humingi ng assistance? So, siguro, depende na kung yung mga request naman nila ay hindi naman siya importante. Depende na sa assessment natin. Pwede i-turn down pag hindi pwede mo importante. i-turn down. Gaya nung pag-request ng mga TV, yung mga ganyan. Actually, nakita ko po, witness din po ako, nung pupunta ko sa kanila. Printer po ang binibigay. Binibigay yung printer sa school po. Sila, Pati computer. Oo.
Oo, pinagdala nga niya ako ng isang computer dito sa office ko eh. Hindi, maswerte lang po tayo dahil may mga kaibigan tayo na talagang tumutulong din. Printer, nakita Sa ko. katunayan na yung panahon ng pandemya, kasagsagan ng pandemya ay siyempre number one na kailangan na gamit niya is yung printer sa mga school. Ganito, board member, sandali. Mabuhay ka, board member Vice Ventanilla. Nalilito ako eh. Sandalo, may Ventanilla, may Ventanilla. Ang Ventanilla, si Mayor Ventanilla sa'yo. Yeah. Diba? Ventanilla and Ventanilla ay base doon sa mga matanda noon. Isa lang naman yan. Gusto lang nilang magkaroon ng parang pagkakaiba. Venti and Venta. So, Lingayen kasi yung roots ko eh. Sa Lingayen. So, baka nagkamali lang ng spelling yung isa. Siguro. Either yung sa inyo ang nagkamali or yung Pero Ventanilla. yung original dyan talaga is yung sa amin. Ventanilla. Ventanilla. Local ka lang, paring balong. Okay, joke lang. Mabuhay ka, BM Vice Ventanilla, sabi ni Sarah Yola. Yes, BM, yung may isang salita at madaling lapitan, sabi ni Sarah. Taga 3rd District siguro yan. Mac Velasco, maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating palatuntunan. The best yan si BM Vice Ventanilla. Madaling lapitan. As a Municipal PTA Vice President po ng Kalasyaw, marami na po akong na-request kay BM Ventanilla na natugunan po niya. Example po, nag-request po ako sa kanya para po sa feeding program po ng school namin sa Duyong Malabago Elementary School. Agad-agad po inaprubahan niya. Pinapunta po ako sa office niya with the whole head and teachers. She gave 10,000 pesos para po sa feeding po sa mga bata. Marami pong mga projects na naitulong si BM Ventanilla. Halos lahat po ng school ng 3rd District natutulungan po niya. Nakakapangilabot ka naman. Ano pangalan mo? Chona Nasis Episcope. Kalasyaw yan. Kalasyaw. Episcope mo? Episcope. Episcope. Siya ang Municipal PTA Vice President. Ayun, siya nagpapatunay. Mabuti naman may mga ganitong nagte-text para patunayan ang inyong pagkatao, board member Vice Ventanilla. So kapag ganyan ho ang mamimintain ho ninyo na gesture, ay tiyak, hindi lang ho kayong babalik, sabi ni Kalito, kundi mananatili kayong number 1 bilang board member ho dyan sa 2nd distrito. So, would you like to say something to the Municipal Vice President of PTA Kalasyaw, sir? Thank you, Madam Episcope. At least, napakalaking bagay po na yung statement nyo, yung pagpapatunay ng ating serbisyo na ginagawa, yung pagsuporta po natin sa mga programa ng mga PTA. So, gaya ng sinabi ko kanina, tayo po yung hindi natin more on actions, hindi natin pinangangalandakan kung ano man yung mga ginagawa nating serbisyo o pagtulong sa ating mga kadistrito. So, thank you po. At least, napakalaking bagay po yan na kayo po na aking paglingkuran, aking natulungan, ay kayo mismo po yung nagbibigay ng patunay para po dyan. Baka ang PTA, ang obserbasyon ho nila, hindi lang sa mga bata ang problema, baka mga magulang din. Baka may kaya ang isang board member, Vice Ventanilla, na mag-create naman ho ng jobs, pagkakaabalahan ng mga magulang habang naghihintay sa kanilang mga eskwela. Pwede po. Actually, yung sinasabi ko nga na may mga nakalinya po tayong scholarship program sa TESDA, gaya nung yung paggawa ng tinapay, yung baking. So, pwede nating ipasok yung mga parents dyan.
Kasi hatid lang naman nila yung anak nila. For example, 7 o'clock ang pasok. Tapos babalikan nila ng 11:30. So at least yung oras na maghihintay sila, pwede naman natin i-convert into ano yan yung mag-aral. And then afterwards, pag natuto sila, so pwede na silang magkaroon ng kanilang livelihood by way of kung ano yung natutunan. Susuportan naman natin yan, suportado rin ng TESDA yan, so i-apply lang nila. So parang ganyan. Yung mga nasa remote areas nung araw, uso pa rin yung livelihood, merong goat dispersal, yung mga ganon, mampaiwira na ramay ayop, parakalunda. In fact, ganung estilo parang bibigyan, parang puhunan yun ibibigay sa'yo yung puhunan yung mag-asawang kambing, mga ganon. Ang pambayad mo ata, yung anak. At ibibigay yung anak dun sa iba naman. So, sa'yo na yung mag-asawa. Kapag nagkaanak, yun ang tubo mo. Actually, tubo mo na yung mag-asawa Tapos tutubo ka ulit. So, pag naparami mo yun, yun yung talagang manganganak ng manganganak, yung dadalawang kambing. Actually, Brother Alan, hindi lang sa kambing yan Pa sa baka, sa baboy. Kaya lang, dati-rati sa baboy, marami ang ganyan, mga backyard. Pero dumaan yung pandemya ng ESF. So talagang totally wash out ang sa baboy. So sa baka naman, syempre, may mga ganyang programa pero kailangan yung talagang pursigido. Kasi hindi rin pwede basta-basta ipapa-ubaya sa isang tao yan na wala naman siyang tawag dito, yung may hindi niya kayang i-sustain yung, syempre, kung mag-aalaga ka ng baka, hindi lang pwedeng pabayaan mo na lamang niya. Ay ilagay lang dyan, kumain siyang mag-isa, uminom siyang mag-isa. Hindi, parang tao rin yan. Asikasuhin mo talaga yan. Correct. Para maging malusog, and at the same time, pag nanganak, so, para sa akin, maganda yung mga livelihood as long as i-train muna natin sila. Yung kung paano gawin ng livelihood paano ang gagawin. Kung ano yung responsibilidad nila. Kasi mahirap yung we keep on giving, bigay natin, then all of a sudden, pagbalik natin, ay namatay yung baka, yung kambing, dahil hindi na asikaso, yung mga ganyang circumstances. Baka may suggestion kayo, Kalito, Sinyeto, kung ano ang mas maganda para sa mga parents na gawing livelihood habang nandito ang ating board member. Actually, yung kambing, narinig ko na yan. May isang board member noon na may-ari ng hotel na yun ang naging proyekto niya nung siya naging board member noon, kambing. Kaya hindi nag-prosper yun Hindi ko alam kung bakit din nag-prosper yung kambing na paiwi, tawag natin sa kasi. Baka naman manginginom yung asawa. Ginawang pulutan. Actually, nung akong naging presidente rin sa Calasiao Central School, ang aming principal pa si Mr. Roberto Barunga na PSDS na ngayon. Ang inisip namin ngayon yung noon, yung manicure, pedicure, and yung gupit. Oo, pwede yun. Lalo na yung mga marites. Habang nakikipag-marites dyan, nakaupo, may ginagawang kamay. Kasi actually, darating yung magulang or mga guardian, 7:30 in the morning. So 8 o'clock, nasa kwarto na. Yung 8 o'clock hanggang 11:30, hintayin yung bata. So inisip namin ni Mr. Barungan noon na during the 8 o'clock in the morning and then 11:30, sayang oras kasi kwentuhan Correct. Sana kunin natin yung mga marunong mag-manicure, pedicure, and then marunong mag-gupit. Turuan sila during that live period. Pagdating naman ng hapon, 1 o'clock, pasok na. Hintayin mo hanggang 3:30. So siguro by that time, 1:30 up to 3 o'clock, turuan din natin. Siguro yun ang maganda na pag dumating na yung face-to-face ulit natin. So, sa tingin ko nga, ang face-to-face, hindi na pwede ditong, sa amin sa Calasiao is senior high na lang by this April.
So yung last quarter na. So at the most is yung next school year. So it depends pa rin kung anong mangyayari sa next administration. Kasi another administration yan, bagong health secretary, and then all the rest, the secretaries, bago lahat. So, baka inisip din natin, pagpasok, July yun eh, July. Ang sabi ni Yusik Sibilia is about July or August ang start ng klase. So, upo ang ating bagong set ng presidente. July 1. Oh. So, pasok siya dun sa target na July and August. Baka by that time, hindi natin alam ang kung sino kunin niyang health secretary. Ang alam ko, ang sabi ni Health Secretary Duque is itong level 1 hanggang June 30 na. Hindi na babaguhin ng ating presidente. Yun ang statement ni DOH Secretary na level 1. Pero alam nga nila rin kasi pasok na yung April, last quarter na ng ating klase. April, May, June. So last quarter. So sa Kalasyaw, ang alam ko is senior high ng Kalasyaw Comprehensive High School. And then at the most, I think, baka next school year na. And it depends upon kung sino mapay na Defense Secretary and then as well as the Health Secretary ng bagong OPA. Iikutan ho ba ninyo, board member, ang lahat ho ng mga schools na magbubukas nitong school year na to? As long as kaya nating ikutan. Kasi tayo naman, madali naman tayong, pag may mga concern sila, kahit through telephone, tawagan ako, BM, pasyal naman kayo rito sa ganitong school. So, tayo naman immediately nag-response din tayo. Kasi alam niyo po, napakalawak ang 3rd district eh, 304 barangays. So, sa isang araw, siguro it takes 10 to 15 days siguro ikutin. Pero madali lang naman kasi unang-una sa mga lugar din naman, yung familiarization, kabisado na rin natin ng buong 3rd district. So, kung kailangan na ikutan para makita natin yung sitwasyon, so pwede natin gawin yun. Actually, sa bahay ni board member, baka hindi pa to nakapagmumog, ang dami ng tao sa bahay niya na naghihintay. Ganun yun eh. Mabuti nga gumawa ng napakalawak na bakuran niya. Bakuran, opo. At may sariling covered court. Covered court. Open to all. Oo, nakapamasyal nga. Alam mo ninyo, Ginong Lito Sinyeto, itong si board member Vice Ventanilla, hindi pa councilor yan, magkaibigan na kami. Diyan San Carlos. At tumira yan sa bayan. At kung ina-accommodate ako niyan, meron lang siyang maliit na kubo doon sa harapan ng, tanda-tanda ko yun eh, harapan ng bahay. Walang-wala din siya. Hindi siya yung, hindi siya yung typical na mayaman. Sa pagpupunyagin niya, in fact, maraming nag-discourage dito na wag na siyang tumakbong city councilor ng San Carlos. Pero sinunod na yung damdamin niya. So, yun. Nagtagumpay siya, nakatatlong termino at ngayon ay bilang councilor at ngayon ay board member. So, sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita, sabi niya, puntahan mo naman ako, pasyalan mo ako. Siyempre, di pasyalan ko. Saan ako papasyal? Di doon sa bahay niya kung saan ko siya nakilala. Hindi na pala taga ron. Wala na. Hindi na taga rito. Doon na siya nakatira sa barangay Sa Pinit. Di pinuntahan ko naman sa barangay sa Pinit. Di siyempre hahanapin ko, hindi ko alam kung saan ako papasok di nagtanong ako, doon, hanggang sa narating ko nga. Tapos tinuturo yung isang malaking bahay na may sariling covered court, gymnasium. Titignan ko yung kasama ko at saka yung mga tao sigurado kayo, bahay niya yan? Nabigla ako dun sa kalaki ng parang bahay ng pwede nga sabihin yun ay bahay ng isang senador na talagang magara ang pagkakagawa. Yung pala, sa tagal na hindi kami nagkita ng aking kaibigan, nagpunyagi siya, naging kontraktor siya at nagtagumpay
sa kanyang pangungontrata. So, yun pala ang bunga ng kanyang pagpupunyagi. Nakapagpundar siya ng napakagarang tahanan. Yun. Ilan nga pala ang supling mo, board member? 4. 4. Pero actually yung pinatayo natin yun ay yun po yung district, yung satellite office ko kasi sabi ko nga nung sa sarili ko since 6 na bayan na yung aking pinagsisilbihan ay yung residence house ko kasi syempre hindi na niya pwedeng i-accommodate ang maraming tao. So I decided na magtayo ng aking district office dahil isa sa mga naipangako ko noon kasi ay ilalapit ko yung serbisyo ng Kapitolyo sa ating mga kababayan. So yun na, naipatayo na natin yung district office na kung saan kompleto, mayroon tayong covered court, mayroon tayong stage. Kasi multipurpose ang talagang... Meron ka pa hindi nabanggit kung ano meron doon. Meron kang garahe. Pero wala kang helicopter pero meron kang helipad. Hindi, actually nagpagawa tayo ng helipad bilang tulong doon sa ating... Baka paparating na yung helicopter mo. Susunod na ipopurchase mo. Binibiro nila ako eh. Ako yung may helipad na walang helicopter. Pero gayon pa man, napakalaking bagay din na at least pag may mga bisita tayo, national, pwede nating i-offer yung helipad na yon para at least doon sila maglanding. Tama. Mga kaibigan, 15 sandali ho, o 17 sandali bago sumapit po ang alas 4. Sagarin na ho natin hanggang alas 4 ho ng hapon na mga kaibigan ng ating pagipagpanayam kay Calito Sinieto, ang General Secretary ng National PTA Philippines at ni 3rd District Board Member VC Ventanilla, makabayan ko. Kung sa ngayon, ano ang sitwasyon ho ng iyong mga kababayang magsasaka, mga kalugar sa distrito? Problema ata ho ang anihan din sa distrito ho ninyo, lalo na yung panahon ng lasuna or sibuyas, sir. Actually, para sa akin normal na yung ganyang sitwasyon. Kasi may mga iba nakakamunson, yung maaga na magtatanim. So, ang problema lang, siyempre pag buwan ng April, May, siyempre maraming aanihin, pero yung pangangailangan siguro ay konti, kaya sobra-sobra, kaya bumababa ang presyo. And at the same time din siguro, dahil may mga pumapasok din mga imported, so malaking epekto yun sa mga magsasaka. Pero yung mga LGU naman, gaya ng Bayambang, dahil alam naman natin na ang sibuyas ang isa sa mga pangunahing o tinatanim ng ating magsasaka dyan. Produkto ng mga taga-Bayambang. So, ang LGU Bayambang naman ay nagbibigay din ng mga support, subsidy, tulong sa mga farmers. Pero ang importante kang kailangan talaga natin dito is yung sa 3rd District is yung cold storage. Gaya nito, mababa yung presyo, 23 pesos for example, 20 pesos. Pasok na lang natin sa storage. Tapos labas natin siya ng buwan ng August, September, or October. Yan yung panahon na mataas na yung presyo. Nasa 150, 130 per kilo. Kaya lang kasi yung... Hindi naman kaya tayo magkulang ho sa supply kung ito muna itatabi ho natin. Actually, hindi lang naman dito sa Pangasinan ng nagtatanim ng sibuyas, even Nueva Ecija. May mga provinces din naman na ganyan din ang kanilang pangunahing tinatanim sibuyas. So, yun nga, yung mga facility na ganyan, yung cold storage. Kasi hindi mo naman siya totally kasi hindi naman totally na i-storage mo siya for how many months. As long as maganda yung presyo at
kailangan mo ng pera, pwede ka namang maglabas. Hindi naman siya parang time deposit na may certain number of months o years na pwede mo siyang galawin. Yun, as long as gusto mong pull out. O gusto kong maglabas ng 1,000 sakong sibuyas dahil gusto ko na yung presyo ngayon, kamo. So, ganun. Ganun lang naman yan. It's a matter of preserving. I-preserve mo lang dahil hindi ka kontento doon sa presyo. Na, for example, ito nga, 20 pesos na ang presyo ng per kilo dahil sa sobrang dami nang nag-harvest. So, just a matter of ano lang yun, parang i-hold mo lang siya for the meantime while waiting for the yung mataas na presyo. Parang ganun. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, isang problema ay yung waste management. Hindi marunong sa waste segregation ang ating mga kababayan. Para nagkukulang pa ata tayo ng pagbibigay ng seminar ho sa kanila, board member, secretary, Lito Senieto. Hindi ho ba ninyo napag-uusapan kapag meron ho kayong pagpupulong dyan sa provincial board na magkaroon na ng sariling landfill ang lalawigan ng Pangasinan kahit na hindi na ho natin i-accommodate yung other provinces, yung para sa Pangasinan alone? Hindi ba natin napag-uusapan yung na budgetan na lang at magkaroon ho tayo ng sariling landfill? Actually, yung pagkakaalam ko dyan kasi may mga national laws na existing regarding dyan sa solid waste. So, siguro I would suggest na lagyan natin siguro siya ng ngipin kasi kung may ngipin talaga yung for example pag hindi sumunod ang isang local chief executive ay kakasuhan or whatsoever legal ang problema kasi parang nagiging kulang yung para sa akin kulang yung implementasyon ng batas. So, siguro, bigyan natin ng pansin pagka upo ng ating ng new sets of provincial officials siguro. Tignan natin. Itong next administration. Whether manalo o matalo ang mga kandidatong yan, kung sino yung mga susunod, yun pa rin. Nagawan ng remedyo ang lahat ng ito. Pwede yan. Actually, yan po yung isa sa mga gusto kong bigyan din ng pansin. Kasi marami tayong mga existing ordinances So, kung minsan, paulit-ulit na lang, duplication, triplication. So, siguro, mas magandang i-consolidate o tignan. Kasi kung minsan... Punong-puno na tayo. Tama ho kayo sa observation ho ninyo. Punong-puno tayo ng mga ordinances, batas. Pero sabi nga nila, ang Pilipinas daw pinakamaraming batas, hindi naman na-implement na tama. Hindi yun nga. Kaya kailangan talagang kumbaga, bigyan ng pansin. Magbuwag tayo ng ilang batas. Kasi wala. Kasi kung iisalin lang naman ang purpose, maraming batas yan. So, why don't we consolidate it into one? Para at least doon na ilagay lahat kung ano man yung kailangan ilagay. May suggestion ka ata, Sir Lito? Yun nga po, sa mga landfill, yung content, kung paano i-maintain yung landfill. Kasi siyempre, nandyan lahat ng mga basura So, kung pwede, whatever disinfectant na pwede natin ilagay, gawin natin. Kasi siyempre, kawawa rin yung mga karating bayan o karating bahay na nandoon. So, as much as possible, lagyan din natin ng ngipin, sabi nga nating mahal na board member, na doon pa rin sa safety ng mga nandoon, malapit sa landfill. At saka kung pwede, ilagyan na lang ng ceiling kung hanggang kailan ang capacity ng isang landfill. Kasi kung minsan bundok na siya, hindi pa rin tayo tapos na maglagak doon. Kaya kung minsan yung isang bayan, ayaw nang tanggapin yung basura ng karating bayan kasi apektado na siya. So as much as possible, every bayan mayroong sariling landfill and then sana hanggang maximum tons or tons yung kailangan na takpan na rin yung landfill and then hanap ng panibago. Actually, ang landfill, pinagkakakitaan niya ng mga bayan o mga probinsya na meron sila.
Kasi na-accommodate yung basura ho ng Karatig Lalawigan. Nagbabayad kasi. Maganda naman yan eh. Kung meron kang programang maganda kung anong gagawin mo doon sa basurang yun. May machine ba tayong pwedeng i-recycle yung basura? Kailan makapag-produce. Na pwedeng recycle mo maging yung mga yung cemented parts na pwedeng gawing pathways. Diba? Yung mga ganun. Hinahalo sa mga bricks. Yung mga plastic, di ba? livelihood pa rin. Yung mga plastic na ginagawang, grain ata, tapos ginagawang hollow block. Pinupulverize yun, tapos hinahalo sa paggawa ng mga bricks. Matibay. So, yung mga ganun. So, waste segregation ang kailangan talaga. Pero beforehand, dapat maturuan muna natin yung mga tao ng waste segregation. Kasi gaya ng mga nabubulok na pwede namang ma-decompose, ay pwede siya to be converted into fertilizer. Fertilizer, oo. Nakita ko yan, yung ganyang fertilizer, dyan sa Asinggan noon, na meron silang malaking butas. Pag nilagyan nila ng yung mga pinagbalatan ng saging, tira-tirang pagkain na hindi na kayang kainin ng hayop, ilalagay doon. Tapos tatabunan ng kaunting lupa. Tapos meron silang parang bawas baho. Ganun lang. Hanggang sa matunaw yun. Okay, lalagyan mo ulit. Siyempre, may lupa na sa ibabaw Lalagyan mo ulit ng mga basura. Panibago. Tapos lupa ulit na konti. Hanggang sa makompose yun na maging fertilizer. Organic. Oo, organic yun. So talagang yun ang totoong organic. Kung maprapractice lang talaga ng mga kababayan ho natin, itong ganitong klaseng waste segregation, hindi masasayang, pwede pakinabangan yan, sir, ng sambayanan. I think siguro from the LGU itself sa municipal agriculture, maybe they could adapt such maginawa ng ibang bayan, adapt din ng isang LGU. Kasi ang nakikita ko parang kulit lang ng kulit ng mga basura. Sana meron ding from the LGU itself magkaroon ng ganung mga proyekto na it's either pwede rin maging livelihood in the end. Tama ho. Anyway, mga kaibigan, kukunin ko na ho ang panghuling pananalita. Unahin ko ho si Carlito Senieto, ang Secretary General ng National PTA Philippines. Sir? Yes. Thank you very much, Alan. Pwede sa aming pag-imbita ni Kawili, sayang nga hindi siya nakarating, to personally thank you sa suporta sa National PTA Philippines. And then, yun nga po, iti-take up din namin yung pwede kami mabigyan ng time slot sa inyong program, sa inyong station na yun po, gusto namin ding ma-formulate kung ano yung programang pwede namin or topics na pwede namin ilaan doon sa mga slot na bibigyan sa amin. Especially to educate our PTAs, Parents Teacher Association, from different DepEd orders. Kasi ang problema namin sa PTA, may mga kinakasuhan din kami mga principals. Ganon. And especially with regards to sa kanilang mga funds ng PTA na supposed to be ang PTA ang mag-manage ng fund. Pero ang nangyayari doon sa ibang schools, hindi naman sa ating sa mga district, sa ibang bayan na ang principal ang nagmamanage, nagpa-fundraising and nagmamanage, nandun lang sa tabi yung PTA. So yun, isa rin yun na fund. Kaya gusto namin na magkaroon kaming time slot and then titignan namin kung paano namin yung program. Sige po, welcome. Bibigyan ko kayo ng 2 oras once a week. Sige po. At libre yan, libre. Apo. Thank you very much. Tsaka, ganda rin, gusto ko rin pasalamatan ng ating mahal na Vice Ventanilla na every time na meron kaming programa, activity sa aming parokya, Our Lady Fatima Parish, sa aming parokya, Paris Priest kasi, Father Carlito Eden, na nandiyan pa rin siya ating mahal na Vice Ventanilla. Actually, nung nagkarang December, nagkaroon kami ng hot meal sa aming mga less fortunate brothers and sisters na mayroon kami nilalang oras na bibigyan sila ng mga lectures or katikisam with regards to ating
ating religion. So ang ating Vice Bentanil, nilapitan ng aming mga grupo, agad-agad nagbigay ng 5,000 pesos. Pinurchase nila yon para tangal sa food ng ating mga parokya na dumating. So salamat din, nandun nating Vice Bentanilla na nandoon. Hopefully, din mga tinutulungan natin Vice Bentanilla na mga kababayan sa Kalasyaw na nangangailangan ng financial assistance, sa kanilang mga may sakit na magulang, kapatid, or what, nandoon sila. Sana nandyan pa rin kayo, yung tulong na inaasahan natin. Hindi pa kayo, alam ko, hindi pa kayo naging PM noon. Kasi hindi pa alam na naging counselor sila. Pero at that time, si Father Freddy, ang aming kwan, sila nag-introduce sa amin na friend din nila yung aming padre noon. Na hindi, sabi niya, hindi pa board member, punta natin. Hindi kami nagdalawang salita. Ilang piyesta namin, isang banda, isang gabi, solo nila. I think 2 or 3 times before the pandemic. Pagdating namin doon, approve agad. Iba yung financial. Kakaiba yan, kakaiba. Opo. So, salamat. Coincidence na nandito ang ating board member na gusto ko rin pasalamatan. Hindi ko rin sukat akalain magkikita Oo. tayo. Gusto ko rin pasalamatan personally sa mga tulong niya sa parokya. Actually, sa mga kabayan natin sa Kalasyaw. Ayan niyo po. Thank you, Kaalan, at timing po. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, bibigyan din ho natin ng pagkakataon ng ating board member, Vice Ventanilla, ng 3rd District para muli hong makiusap sa inyo sa hinaharap po na eleksyon. Board member, please. Thank you ulit, Brother Alan, sa pagkakataon na ako ay maimbitahan this afternoon. Sa katunayan, marami tayong schedule the whole day, pero ibang klase kasi itong kaibigan natin, si Brother Alan. Dahil hindi ka talaga, or bihirang makahanap ng kaibigan na katulad niya. Kaya napakalaking bagay din itong pagkakataon na ako ay marinig on air at makumusta ang ating mga kababayan sa 3 distrito. So, samantalin ko na ang pagkakataon. So, gaya po ng aking palagi pong sinasabi sa ating mga constituents sa 3rd District, kung ano po yung aking ginagawa at gagawin pa ay yan po ay talagang bukal po sa ating puso, yung pagtulong sa kapwa. Na sana ay mabigyan ulit ako ng pagkakataon na maihalal bilang board member ng 3 distrito. At makakaasa po kayo na marami pa po tayong gagawin na serbisyo para makatulong po sa ating mga kababayan. So, and at the same time, in addition to that, syempre, panahon ng eleksyon, sana po ay kilalanin nating maigi kung sino yung mga nagpipresenta ng mga kandidato. Piliin po natin yung leader na may malasakit at pagmamahal sa kapwa, lalong-lalo na po sa buong probinsya ng Pangasinan. So, yun lamang. Maraming salamat, Brother Alan. And rest assured, kung ano man yung pwede nating maitulong, gaya ng ating ginagawa sa ating distrito, ay makakaasa po kayo. Maraming salamat. Thank you. Si Board Member Vice Ventanilla Makabayan at si Carlito Signeto, ang Secretary General ng National PTA Philippines. Hanggang bukas po mga kabayan ko sa ating palatuntunan, ang Rapido ni Alan Season ay mapapakinggan ko ninyo bukas sa ganap na 8:00 ng umaga. Thank you. Ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang,
may puso't malasakit, serbisyo sa bayan, IWRR. Umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube, IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido.